Binigyang linaw ngayon ang tanggapan ng Government Service Insurance System o GSIS na hindi pa magagamit ang inihanda nilang 200 milyong pisong calamity loan para sa mga benepisyaryo nito. Dahil hanggang sa ngayon, hindi pa na ibibigay ang hinihingi nilang tamang datos para ito'y may pamahagi na. Ihatag balita mo, Faith Dandoy. Dahil sa tinding init na nararanasan ngayon ng lungsod, maraming pananim ang mga nasira. Dulot ito ng sobrang init, marami sa mga pananim ang apektado. Ang mga lupa, nagkabitak-bitak na dahil sa kawalan ng tubig. Maging ang mga hayop, apektado na rin. Dahil sa matinding epekto ng tag-init, isinailalim na ang lungsod sa state of calamity. Sa pamamagitan ng Calamity Fund, mabibigyan ng tulong ang mga magsasaka. At calamity loan naman ang maaaring makuha ng mga empleyado ng gobyerno. Halos isang buwan matapos na naideklara ang state of calamity sa lungsod. Pero wala pang calamity loan mula sa GSIS ang nai-release. Ayon sa branch manager ng Government Services Insurance System o GSIS na matagal na umanong handa ang kanilang tanggapan sa sinumang gustong mag-loan. Ngunit mayroon pa umano silang hinihintay na tamang datos para ma-endorso ang mahigit 200 million pesos na calamity fund. Ayusin, may mga ayusin pa and they have to comply. Usapan naman namin is right after the Holy Week. Dahil nagtrabaho yata sila during the Holy Week to verify with the barangays. And then I hope they'll be able to submit soon para naman magamit na natin yung intention nung emergency loan natin. Dagdag pa nito na bago pa man ang Semana Santa, una na umano siyang umapila ng nasabing data pero hanggang sa ngayon wala pang feedback na naibigay ang sangguniang panlungsod. Pangamba nito na baka mauna pang makapag-loan ang mga naninirahan sa Sarangani at South Cotabato. Right now, I am estimating about 200 million for Jensan City alone. So, 200 million yan. So, more or less, you just could imagine, 200 million yung ibibigay ng GSIS. Magkano kaya dapat? Ano kayang damage? Magkano kaya damage yan because of that? Mga ganun. Last Wednesday, may nakausap na kami over the phone kung anong dapat ihanda. And this morning, may nagsabi sa akin, nagbulungso nandiyan na yung taga Sarangani. So I guess they're starting to comply with the documents already kasi meron na silang basic yung SP resolution. So after that, yung basic reports na. So, ganun din ang South Cotabato. Sinubukan pa namin kunan ng pahayag ang action officer ng CDRRMO, ngunit tumanggi itong magbigay ng komento. Bukas sa sesyon, nakatakda umano itong maging laman ng privilege hour sa sesyon sa SP. Paglilinaw na lamang ngayon ni Manampan. The GSIS has been ready for a very long time about the grant of calamity loan, but right now, we already discussed the matter with some government officials sa city. And I hope they'll be able to submit yung hinihingi kong dokumento to support yung kailangan, yung amount na i-recommend ko for the grant of calamity loan. So officially, kumbaga, the ball now is in the hands of the city government of Jensan. And then antayin ko yun. So pagbalik nila, and then tatakbo ko na ulit yung ipapatakbo ko na yung recommendation sa taas para ma-approve at magkaroon ng proper file. By the way, again, we're ready with, if we talk about the funds, we're ready. But yung dokumento dapat tama at kompleto. Faith Dandoy, Brigada News. Nagpapaalala ngayon ng Socoteco sa publiko dahil sa aasahang sunod-sunod na brownout. Simula kahapon hanggang sa 3 oras umunong brownout ang posibleng mararanasan at ito ay dahil sa load rejection test at plant shutdown ng SEC. Para sa karagdagang detalye, may hataw balita si Abby Lorenzo. Isinagawa ng Sarangani Energy Corporation o SEC ang kanilang 75% load rejection test. Ayon sa South Cotabato Electric Cooperative o Socoteco 2 na magiging sunod-sunod ang test ng SEC mula ngayon. Kaya naman sunod-sunod din na brownout ang posibleng mararanasan ng kanilang service area. Last G sa buntag magsugod o shutdown ang planta. Buto sa buta na dili sila makahatag o kuryente sa Socoteco 2 o sa uban nilang kakontrata. No? Dagdag pa ni Engineer Sotelo na meron namang 100% load rejection test ng SEC sa parehong oras. Sunod naman ito, asahan sa pagpasok sa Abril, posibleng magsasagawa ng shutdown sa loob ng 3 araw ang planta ng SEC. Ang mabilin lang nga dili maapektahan og mga substation namo is ang New Society substation namo sa Pupong, ang Leon Lido substation nato diri sa Lagaw, ang Kalumpang substation nato dito sa Kalumpang,
ang Dole sa Kalumpang o Peace Force Substation namo o ang Cargill. Dahil rito, magpapatupad ulit sila ng 3 oras na rotational brownout sa nasabing mga araw. Lagi mga hitabo nga mga brownout no kay tungod lagi katong naka-schedule nga shutdown po sa. Dahil umano, nasa 30 to 35 megawatts ang kulang na supply ng Socoteco 2 kapag walang supply ng kuryente galing sa SEC. Nabatid na pagkatapos ng shutdown ng SEC kung wala umanong magiging problema sa planta. Sisimula na ang 28 araw na reliability test para sa opisyal na commercial operations ng SEC. Abby Lorenzo, Brigada News. Magtatapos na ang Fire Prevention Month, kaya naman humabol ang mga empleyado ng GSIS o Government Service Insurance System sa pakikilahok sa isinagawang fire drill ng Bureau of Fire Protection. Ibrigada mo, Faith Dandoy. Seryosong binigyan ng atensyon ng mga manggagawa ng Government Service Insurance System o GSIS ang pagbigay ng instruksyon ng mga ipinadalang community staff ng Bureau of Fire Protection o BFP. Binigyan sila ng ilang paalala sa mga dapat gawin lalong-lalo na kung may sunog. Hindi tayo makalabas. So dapat sa likuran natin yung exit point natin. So gawin na natin i-execute yung TPAS para maging successful yung operation. Maging ang tamang paggamit ng 3 klase ng fire extinguisher tulad ng dry chemical, hydrochlorofluorocarbon chemical at carbon dioxide ay itinuro din. Extinguisher ang nakita natin nag-perform. So meron tayong green, meron tayong red. So dalawang klaseng fire extinguisher. Ang fire extinguisher na dry chemical, itong red, applicable for open space. Pang outside ito. Pangalawa is itong fluorocarbon, no, na fire extinguisher. It's CFC. So, applicable siya for indoors. Kaya meron tayong ganito, no? Dry ice ang tawag dito. Now, ang paghawak nito ay kakaiba sa paghawak ng dry chem. Kaya napapansin natin, meron tayong ang kanyang nozzle ay special, meron siyang handle. Kasi kapag ginamit natin ito, pag pindot natin itong lever, ang mangyari ito ay nagiging ice. Pero kung nag-recommend mi sila hawag mga fire extinguisher, ginalekturan man po sila sa ato ang mga inspectors. Pagkatapos ng lesson, isang fire drill ang isinagawa. Pero bago pa man ito inumpisahan, nag-organisa muna ng grupo para maging maayos ang gagawing aktibidad. Exit pa lang, doon sa exit natin nangala yung genset natin, dalawa. So totoo yun, doon din nakastack yung mga fuel. So that's how risky the building is. So let's take this seriously. We'll be documenting this. This is also a requirement by no less than the BGM. Isang ring ang nagbigay hudyat sa pag-umpisa ng drill na kung saan hindi lamang mga staff ng nasabing tanggapan ang nakilahok, pero kabilang na rin ang mga kliyenteng nasa loob. Aktibong sumunod ang lahat sa binigay na instruction at dahan-dahang lumabas sa GSIS building. Pinangunahan ng branch manager ng GSIS Jensen ang pagpatay ng apoy na inihanda ng BFP. Sumunod naman ang 2 team na una ng inorganisa. Very good naman, ilan namang gibuhat ang ilang obligation nga mag-evacuate sila. Kay mura magiging ato ang obligation ko sa itong sarili nga, iligtas na to ang sarili na to in case kung may sunog, no? We just concluded yung fire safety seminar for GSIS employees. It's good that some members are here and were able to participate. At nag-fire drill na rin kami to simulate. So marami kaming nakitang pagkukulang namin. Meron naman mga bagay na handa na rin kami. Sa panahon ng sunog, hindi talaga maiiwasan ang pagkataranta. Kaya naman, isa rin sa mga naging focus ng nasabing drill ang pagiging kalma kapag may ganitong klaseng sakuna. Yung sunog, I don't think yung presence of mind ng isang tao, especially for us, kahit paglalabas ako, hindi ko na hanapin ang direction niya. Serious po. Ang hirap
ang hirap pala yung tinatawag na presence of mind. So I tried to kahit paano kumbaga tapakan yung parang artista ba, yung nag-character. Ang hirap kasi tendency is magkanya-kanya eh. And kanina nga yung iba naglalakad. Dahil umano sa nasabing drill, natanto ng taga-GSIS ang kanilang pagkukulang tulad na lang ng kakulangan ng dagdag na fire exit. First things first, ayusin ko dapat yung exits na sinasabi. Like tama siya, yung dun sa harap lang yung safety, sa likod hindi. And I think dapat i-improve namin yan as soon as possible. Not just for GSIS employees. Remember, we have records. Yung mga employees, may mga pensyonado kami pumupunta dito araw-araw. It's their safety ones. Ay yung pinaka-importante. Ang sunog is a serious kayo nga matter, no? So dapat na mag-amping ana siya. So diri sa Jinsan, taas kayo, kusog kayo ang init. Ampingan nato, sunog na to diri, grass fire. So mag-amping gidaan nga sunog kay grabe ang sunog kung maigo ta na nga ano. Faith Dandoy, Brigada News. Yan, siyempre mga kabrigada, pagdating sa paghahanda, lalo na sa mga sakuna, katulad ng mga sunog na yan, importante talaga na meron tayong kaalaman. Ayan, at syempre, congratulations GSIS at nakahabol ho kayo sa Fire Prevention Month, March 27. Ayan, better late than never. Syempre, whole year round dapat ay syempre safe tayo. Kailangan secured tayo parate with our property, syempre. Ayan. At syempre pa, eto pa, dahil pinag-uusapan ng GSIS, sobrang sikat ngayon, ayan na po, bakit ho kaya delayed yung pagre-release ng sinasabing fund para doon sa calamity or calamity loan for this region? Yeah, hindi lang na doon, kung ang dapat diyan ipaliwanag talaga ng GSIS kung ano yung mga documents o mga data na kailangan nila para naman kahit paano siguro ang media, ang brigada makatulong pa mag-follow up doon sa mga concerned agencies na pwedeng kung saan manggagaling yung mga requirements ng mga documents na yan para sa ganun, mapabilis yung pagpapalabas ng mga pondo, lalo na dun sa mga kabrigada natin na naghahabol din na makakuha ng calamity loan fund para dito sa epekto ng El Nino. Ayan, totoo. At syempre, to be fair with naman sa mga masa, sa publiko, para malaman din nila na reasonable naman pala talaga na medyo matatagalan ng pag-release ng pondo. Pero kung isasabihin niya sa amin, ano nga sabi mo, baka sedula lang. Baka sedula lang kulang yan. O sertifikasyon lang naman ng mayor ang kailangan. We don't really know. Sana naman maipaklaro rin sa publiko para maging fair din naman sa amin na kailangan namin ng pondo, tapos kung rationable o hindi naman yung rasyon ng GSIS kung bakit natatagalan sila sa pag-release. Yan. Yung problema ng Socoteco at ng Sarangani Energy Corporation, huwag natin pag-usapan yan dahil palagi na lang yan eh. Sa ating pagbabalik mga kabrigada, more stories pa and more news. Standby lamang dito sa Morning Hataw.